Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Happy Sunday po sa inyong lahat, no? Dito po sa Northern America, particularly sa West Coast, Sunday po. Sunday morning pa lang. Maybe when you are watching this sa ating bansa, during our premiere time, 9 p.m. Pacific Standard Time, 12 o'clock Manila Standard Time. So, eto na naman po tayo magbibigay ng ating opinion at reaction sa mga maiinit na balita at kaganapan sa ating bansa. Remember, ang Simply Talkies Vlog po ay pro-admin. As long as na meron pong tamang ginagawa ang ating Administrasyong Marcos and his cabinets and lawmakers, tayo po'y magbibigay pugay sa kanila. At kung may mali man, babatikusin din natin sila. Hindi po tayo magiging parang tuta-tuta o hindi tayo fair. We should all be objective po. For the meantime, tulungan natin ating gobyerno na kung ano man po yung hakbangin nilang maganda para sa sambayan ng Pilipino at sa ating bansa. At ganun din po, ito pong channel ni Simply Talkies ay pro-West Philippine Sea. Atin ito, no? Yun lang po. So kasi alam ko naman, base sa arbitral ruling, tayo po'y nagtagumpay dyan. Kailangan nating i-assert ang ating sovereign rights dyan. At walang pwedeng magdikta sa atin kung ano ang dapat nating gawin, maski na pa sino pa yung malalaking bansa na yan. Maski na Amerika, no? Babatikusin natin sila pag nakikialam sila sa ating bansa. Okay? At doon sa mga pro-China apologies, mga pro-China disinformation specialists, alam nyo na, FU lang. Di ba? I-debunk nyo muna yung 2016 arbitral ruling bago ako maniwala sa inyo. So, ang ating pong pag-uusapan, just to give you yung maiksing info, ay tatlo lang po. No? Si dati ninyong Pangulong Duterte, na ngayon ay tinatawag kong Prime Minister ni Baal, si Robin Padilla, kasi mayroon pang siyang nais gawin. Ewan ko ba dito sa senador na to, parang ang gulo ng utak nito. No? Sana wag nyo nang pasukan pa ng another Robin Padilla, 1, 2, 3, 4. No? Wag na. Tapon nyo na sa inodoro yung mga artista na wala namang alam na ano lang yun. Basta alam nyo na, tinutukoy ko kung sino yung mga yan. No? At si Senator De Lima, former, no? Nag-iingay kasi mukhang may balak din ito, pero meron po siyang sinabi tungkol diyan kay Sara Tamilmil Duterte. So yun po ang ating pag-uusapan, kokomentuhan at re-reactionan. Pero bago po tayo magpatuloy, ako po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members. Hindi ko na po kayo iisa-isahin kasi for your own privacy. Pero kung gusto nyo pong ma-shoutout ko kayo, just send me an email. Yung email address natin nandiyan sa description ng bawat video natin. Para kung gusto nyong ma-shoutout ko kayo. For the meantime, general na lang po. Salamat po sa lahat ng ating channel members. Dumarami po kayo, no? Haba na kung sasabihin ko. Baka maging 3 oras itong vlog ko sa pagsha-shoutout lang ng members. Akala nyo naman ang dami. Mabibilang nyo po sa mga daliri ng inyong kamay. Yung iba lang kasi po, gusto ayaw magpa-shoutout. Maging unanimous, no? Ganon din po sa mga followers, subscribers, likers at sharers ng ating mga videos, sa mga nag-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, tulad po ni Miss Kaluya Luanabet, no? Napakabuti po ng inyong puso at ako po ay nagagalak, Miss Kaluya Luanabet, sa maganda nyo pong komento, no? I was so in cloud 9 when I read your comment dun sa ating isang video. Napakaganda po. Nakakataba ng puso, no? At least merong mga followers natin na they are believing in you sa ginagawa natin. Maraming salamat po, Miss Kaluya Luanabet. May God bless you. At ganun din po sa mga katuwang natin sa video premiere diyan po sa chat box, yung mga active, mga regulars natin, no, na nagsha-shoutout, nakikinig, no, tulad po ni Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Miyu, si Aichang, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, Kaluyal Milestan,
Kaluyal Alex Andrade, at meron pa pong isang pumasok na Kaluyal. Hopefully makita ko po kayo dito. Si Kaluyal Bet Ariola Bato. Tama, Kaluyal, kasi in-screenshot ko po sa Premier, pumasok po. Dumadami ng mga Kaluyal. Sige, hakutin nyo pa, no? Sana may time po kayong manood, pumasok sa ating mga Premier, ano, yung mga Kaluyals, no? Alam ko yung mga Kaluyals na yan, galing yan sa misma no? Nila Lola Carclea, si Bugtit, si Spokesjet, si Trunks, na ayaw ko sabihin, baka magalit sa akin si Trunks. Saka si Banat Boy, no? Pero yung iba po, siguro in their business of their life, video replay na lang sila. Okay, kay Mami B, Maritel T, Mighty Baisa, si Priscilla Acepcion, si Lorna Rafael, Horacio Pantalia, Danny Reynado, Ilocana Kana, si Lola Carclea, RN Tusen, si Hattori, at doon pa po sa iba na hindi ko na maalala talaga. Pagpasensyahan nyo na, tumatanda na po talaga si host. Aminin na natin, Tokis, tumatanda ka na. Ha? Huwag ka nang magkaila. You are getting there. Nandito pa rin po, may isa po pong nagpapa-shoutout, nabasa ko po. Si Miss Pina Palena. O, sabi niya, ako rin, shoutout mo rin. Shoutout po sa inyo. Ayan, sa lahat po na nagbe-birthday. Happy birthday sa mga nagwi-wedding anniversary, whatever anniversary, mga monthsary ninyo, happy anniversary. Sa mga ating magigiting at modern heroes na OFW, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi and stay in touch with our Lord. Keep on praying, no? Ganun din po sa mga nagta-travel, sa mga may sakit. May God bless you po. Sana gumaling po kayo, makarating kayo sa inyong patutunguhan ng maayos at ipagdasal natin ang ating gobyerno, no? Kasi yan po ang kagustuhan ng Diyos, no? God bless po sa inyong lahat. Eto na, pasensya na po, mahaba yung ating intro. Para rin tayong nag-ELS. Unahin natin itong sinabi ni Duterte, no? Yung tatay, si Digong. Kasi hindi ko maintindihan, mga kababayan, sa totoo lang. I don't know if this is really him, na paiba-iba ang sinasabi. Naalala nyo yung sa una nilang mausig, sugsug, kung manong kanilang sinasabing mausig, umusig, umurong ang mga utak dun sa Davao, dun sa lugar nila. Hindi yung latest, yung unang-una. Di ba pinagmumura niya ang Pangulo? PI, meron tayong bangag na presidente ngayon. Tapos, the following day, o after 2 days ba yun, mag-press con siya. Sinasabi niya, wala akong sinabing ganun. Hindi nyo na, ano na yun, doon pa lang, hindi nyo na-realize, wait a second, nagsisinungaling ba to? O nasa tamang katinuan ito? No? Baka isipin nyo rin, baka naman doppelganger ngayon. Pag sinabi nyong doppelganger, may kakambal siya, may kamuka siya. O very close na lang, may kamuka siya. Di ba? Pinapakita yan dati, may kamuka nga siya dyan eh. Di ba? Taxi driver, mga ganon. O, isipin mo, kasasabi mo lang eh, na minura mo, na sinabi mong bangag, tapos sasabihin mo, hindi ko sinabi yun. Naku, hantingin ako, baka itumba ako ni Marcos, sabi niya. Di ba? O baka isipin nyo, baka siya yung bangag, yung tinutukoy niyang presidente during that time, ay siya. O ngayon, pangatlo, iisipin nyo, maayos pa ba ang katinuan yan? Di ba? Paiba-iba. Buti sana kung babae ka eh. Digong eh, hindi. Di ba? Ang mga babae, hindi naman sa pag-ano, talagang moody ang mga yan, paiba-iba. Okay dito, mamaya hindi na. Di ba? Ganun ang nature ng babae. Pero si Digong, babae ba siya? Hindi naman sa tawa lang ako ng tawa dito, napapaisip ako eh. Di ba? O ngayon, ito, balita dito sa News 5. Ito siguro alam nyo na to sa ibang mga vlogger influencer na panood nyo na. Pero mostly ang kino-content nila ngayon ay yung interview ni Ninang Lisa kay Katunying. So ako tapos na po ako dun, no? I already learned a lot.
that my ninang Lisa Marcos will not back down. Pero she will not stoop to their level. Ano yon? Entitled politics? Mudslinging? Hindi. Bring it on. Ipunin niya lang yan. Pero sabi niya, 1,500 days. After that, if you continue doing what you're doing to us, may kalalagyan kayo. Di ba, RN2 cents? I don't make suntok-suntok right now. At yung sinasabi nila daw na, punta mo natin si Ninang. Kasi meron na naman daw issue about I love you kay Katunying. Yun lang. Anybody can say that without any special meaning. Di ba? I can say I love you to you too. Sa lahat kayo, mahal ko kayo. Oh, ibig ba sabihin, pilanderer na ako? Naglolo ko na ako? Gong-gong! Di ba nga sabi ni Christ, love one another? Magmahalan, so therefore I can say I love you. Di ba? Pati yun. Yun lang ang babatikusin ninyo. Meaning hanggang dun lang ang kaya ng utak nyo. So meaning, kayo mga godless. O bakit ko nasabing godless, Elora? Ha? Miyu, bakit ko nasabing godless? Sige nga. Kasi, hindi nila alam magsabi ng I love you. Eh sabi nga ng Diyos, love one another, for God is love. If you don't know love, you don't know God, o therefore godless. Di ba? They are unhappy. They want you to be unhappy, unhappy too. Eh sabi ni Ninang, hindi, tingnan mo, oh. Cute na cute tayo. Di ba, Elora? Di ba, Miyu? O Mami B, ikaw, happy ka dyan. Nananahimik ka dyan. Happy ka na naman siguro, no? Ikaw, ha? Manay ang ano mo, ha? Okay? Kaya ako, hindi ko napatulan yung mga yan. My Ninang Lisa is what? Tingnan nyo. Yung picture. Happy kay Ninong. Oh, ayan ba yung nag-I love you kay Anthony? Maski na ako, sabihin ko kay Anthony, I love you, Katunying. Sabihin ko sa asawa ni Katunying, I love you po, madam. Diba? It's just show of appreciation. You appreciate them. Tanga. Palibasa siguro yung nagsabi noon, walang umiibig sa kanya. Diba, Elora? No? Yung mga walang pag-ibig sa puso, they are godless. I can say to my, mga kaibigan ko dito, oh, pare, I love you, ah. Diba, inuman? Inuman. Pare, I love you. Mare, I love you. Kids, I love you. Ganon eh. Without special meaning, yung parang affection. Iba po yun. Brotherly love. Diba, Elora? Diba? Agape love. Mga bobo. Kaya yung mga nagko-content ng ganyan, sinasabing, ay, malandi naman si Ninang Lisa. Malandi na ba yun? Yun na ang meaning yun ng kalandian? Ayun ba yung meaning na naglolo ko siya? Ganon? And you think Katunying will make patol-patol to that? Diba? RN2 cents? You are freaking idiots. Tulad nung amo nyong Duterte. Palibasa kayo, mga malisyoso. Tingnan nyo yung amo ninyo, yung larawan. O tingnan nyo, marami siyang kinaskas na mga dilat labi. Kita nyo yan? Oh. Disente ba? Hindi. Buti pang mga dilaw, disente daw. Pero mga ogag din. Asensya naman sa dilawan, ha? Ha? Hindi pa rin kayo lulusot kay Tokis. Kailangan muna talagang makita namin, kung gusto nyong bumalik sa gobyerno, makita namin ang tunay nyong intensyon. Hindi lang sa partido ninyo. Kasi wala nga kayo napagawa nung mga term ninyo, eh. O, di ba? Nadamay na lahat, Elora. Sorry naman, ha? O, balik tayo kay Duterte. Eto yung latest. Ha? Tignan nyo kung nasa tamang pag-iisip pa to o epekto to ng pentaning. Alam nyo yung pentaning? Ngayon ko lang napagtanto yan. Ha? Yung pinagsamang, yun, si Penta plus si Taning. Diba?
Pag uminom ka nun, ha? Maprapraning ka tulad ni Taning. Di ba? Alibuga. Ayan si Alibuga, kababayan ko po yan, tagaga po yan. No, tulad ni Hattori. No. Panoorin nyo po yan, si Alibuga, si Carclea, si... Lahat po ng pro-admin. Si Kakopi. Kakopi, loko ka, wala kang LS. Marami ka ng utang sa amin. Paabot nyo to kay Kakopi. Loko ka, Kakopi, wala kang LS ha. Bukas abangan kita. Alas 7 ng umaga dito. Nakabakasyon po yata si Kakopi. Mabait po yan si Kakopi. No? Yung iba pa po, hindi ko nababanggitin kasi hindi naman nila ako binabangkit eh. Buti pa si Kakopi. Oh, nandiyan ba si Simply Talkies? Miss na miss ako ni Kakopi. Kakopi, oh. Kopi na naman tayo. Okay? Balik tayo kay Duterte. Sabi dyan sa News 5, after recently hurling insults, Duterte now clarifies, I'm not anti-Marcos. What a BS. Ayoko magmura Sunday na Sunday. Pambihira naman, mga kababayan. Pwede ba yon na after mong murahin, insultuhin, siraan, hindi ka anti-Marcos? Pwede ba yun? Pwede siguro. Sasabihin mo lang kasi ayaw ko lang dun sa pagkatao niya, sa plataforma niya. Ha? Parang yatang ang hirap ipaliwanag para sa akin. O kayo, sige nga, kayo dyan ng mga active sa chat box. Ha? Si Muhammad, si RN 2 cents, at yung iba pa, ha? Si Aichang. Yan, si Aichang panay ang komento niya sa ibang LS eh. Pero pag sa Premiere ko, hindi nagko-komento, nagtatago. Papagalitan ka talaga ng kuya mo. Kala mo Aichang, di ka makalusot sa akin. Ha? Sige nga, kayo nga, ako hirap akong ipaliwanag ito. Paano siya naging hindi anti-Marcos? After all the insults, after those feistiness, nakakasakit na ng damdamin, narinig ng buong mundo, hindi lang po ng buong Pilipinas yan. Eh kasi bakit? Social media eh. Digital world tayo. Dito nga sa Amerika, alam na alam eh, pinagbumura mo si Duterte, pinagmumura si Duterte. Pinagbumura mo si Pangulong Marcos, yung mga dating leader, pinagmumura mo nung presidente ka. Oh, alam na alam. 'Di ba? Tapos sasabihin niya, I'm not anti-Marcos. So ibig pala sabihin, nung minura mo yung mga world leaders dati tulad ni Obama, kasi nabot niya si Obama, at yung iba pa. So therefore, hindi ka anti-American. Kasi iniinsulto mo, inaaya mo, hindi ka anti-American. Eh, ganun yan eh. Tama nyo ako kung mali ako. Ha? Hindi ko po maipaliwanag ito eh. Paano didepensahan ito ng mga Duterte minions, ng mga despicable supporter, ng mga influencers, vlogger? No. Sasabihin lang nung isang gonggong yung binabanata ni Banat Boy. Komprehensibo yan. It is comprehensive enough. Anak ng siopaw naman. Ano ba ibig sabihin niyang comprehensive na yan, ha, Ilora? Sige nga, i-research mo nga yan, Ilora. What is the comprehensive meaning? Ha? Anak ng siopaw. Oh, ang sabi dyan, of a larger scope, covering or involving much, inclusive. Ayan, ang synonyms, wide, broad, extensive, full na. Ayun na lahat daw, nandun na lahat. Ha? Comprehending or thoroughly understanding with one's mind. Paano pag wala kang mind? Tulad ni Tamilmil. Having an extensive mental range or grasp as of a particular subject or many subjects. O, ayan po. Ha? Oh, para dun sa gunggong na binabanata ni Banat Boy na nagsabing napaka-complicated daw. Ano ba sabi niya? Hindi complicated dun sa no comment eh. Ano ba yung Banat Boy? Tawagin nyo nga si Banat Boy, paliwanag to ni Banat Boy. Ha? Banat Boy, nanonood ka ba ng video ko? Di ka nagko-comment ha? O, ikaw ha?
Pinagalitan. O nga pala, shout out din kay DJ Byron Music Topic TV. Nagla-live po yan si DJ Byron, I think 10 o'clock ng gabi dito. Mga siguro tanghali o hapon na ninyo sa Pilipinas. Mahusay po yung bata na yan at napakagwapo po, no? Okay? O baka sabihin nyo, nababakla ka na raw kay Byron. Tanga! Anak ng tokwa naman. Di ba? O sige nga, Banat Boy. Paliwanag mo to dun yung sabi na banatan mong gago na nagsabing ano daw, yung no comment ni Sarah, komprehensibo ba yung tawag nito? Nakalimutan ko. Diba? Extensive, wide, broad. O if that is wide and broad, how can you make it more compact? Huwag mo nang gawing complex. Diba? Siguro di rin alam nung gunggong na vlogger yung basta umupo na lang, di alam ang pinagsasabi. So sasabihin nyo, itong I am not a Marcos, anti-Marcos, comprehensive na yan? Sige nga, paliwanag mo nga. Narinig niya lang yung word na comprehensive, okay na. Hindi niya naman naintindihan pala, ibig sabihin ng comprehensive. O yan, dinefine ko ulit sa'yo ha. It is broad, extended, extensive. Broad yan eh, malaki, malawak. Ngayon, ano ang sabi ni Ninang Lisa? Extend your brain. O yun ang sabi ng comprehensive. I-extend your thoughts in a wider sense. Ibig sabihin, ipaliwanag mo pa, maigi. Diba? Tumagtugmang-tugma yung sinabi ni Ninang Lisa. Extend your brain. O ikaw, paano mo papaliwanag ito? I'm not anti-Marcos. After you hurl those insulting, demeaning, you are debasing the president. Diba? You abuse your freedom of speech to throw all these insults, those despicable, no? Yang foul-mouthed mouth mo, tapos sasabihin mo, you're not anti-Marcos? Bakit? Nandyan si Amy? Who cares? Diba? Bakit si Amy lang ba ang Marcos? Minura-mura mo ang presidente? Nasabi mo, PI, di kawawa din yung nanay nun. Putang-puta ang nanay niya. Ganon. Tapos kinabukasan, sasabi mo, hindi ko po ginawa yun. Diba? Hugas kamay si Poncio Pilato. Gago. Parang sinabing, gumawa ka ng krimen, tapos sabi mo, hindi po ako yan. Diba? Bangag ka ba? Diba? Oh, sabi niya pa dito basahin na lang natin ito. Kasi doon na lang sa title masasabi niyo, dito si anti-Marcos. Hindi ako oposisyon. Hindi rin ako kontra kay Marcos. Pero hindi lang ako sumuporta sa kanya noong eleksyon kasi dumaan ako sa pagka-presidente. Tapos marami akong kaibigan na mga kandidato pagka-presidente. So para walang masaktan, hindi ako sumuporta. Hindi ko gusto yan. Niyan. Igunggong ka pala eh. Di sana, kung di mo siya sinuportahan, why do you have to utter those despicable words? Those insulting words? Bangag, adik, minura. Ano pa? Walang pagmamahal yung anak mo. Diba? Pinagbantaan pa ang first couple o first family. Yun lang ang sasabihin mong rason sa amin kaya hindi ka anti-Marcos? Hindi ka kontra kay Marcos dahil hindi ka sumupor sa kanya nung eleksyon kasi may mga kaibigan kang lumabang pagka-presidente tulad ni Bongo? Doon pa nga lang sa campaign, sinabi mo na, siniraan mo na ang Pangulo, ininsulto mo na eh. Meron tayong presidente ngayon, spoiled brat yan, aral kasi kaya magaling sa English. Kayo alam na alam nyo yon. Tapos sasabihin mo, ito ang depensa mo, hindi ako kontra Marcos kasi hindi ako sumuporta sa kanya nung eleksyon. Ngayon hindi na eleksyon. Tapos na. 2 years after the election, you're mausig. What happened? It's the same narratives, the same kind of insult, those despicable words coming from your foul-mouthed mouth. Because you exercise your freedom because we are in a democracy. But your freedom, you use it so blatantly, without regards, no? Dito sa presidente, you disregarded
yung feeling niya na masasaktan, lalo na ang kanyang misis. Tapos sasabihin mo, hindi ka anti-Marcos? Matuwid pa ba ang pag-iisip mo? Ibig sabihin, gusto mo kaming bulahin? Hindi. Laro-laro lang to. Para hindi makapasok ang dilawan. Hey, Mr. Ex-President, Rodrigo Duterte, yung ginagawa nyo po, that you continue insulting, debasing the President, no? Making them a villain, nasisira ang kredito nyo. Ngayon, nakakapasok ang dilaw. Kasi ang dilaw, nagpapaganda, nagpapapogi sa mga tao. O sino sumisira ngayon sa imahe nyo? Kayo na rin mismo. Imbis na makipagtulungan kayo sa gobyerno, dahil sinasabi nyo, hindi naman kayo anti-Marcos. Kung hindi ka pala anti-Marcos, why do you have to hurl insults? Wag mong sabihin, campaign. Tapos na eh. Magti 3 years na ang Pangulo, going to 3 years of his presidency. Pero yung utak mo nasa election pa rin? Nasa campaign pa rin? No way. Who will believe you now? The damage has been done. So therefore, yung mga kalaban nyo, the likes of De Lima, mamaya papasok si De Lima, si Trillanes, nai-interview na ng mga pro-admin vloggers. Di ba? Kung titignan nyo, si Trillanes, napakabait eh. Kasi mukhang may balak yan, malay nyo. Bigla na lang tatakbong senador yan. So siyempre, naawitan niya na yung mga pro-admin vloggers. Di ba? Ganon. Kayo na mismo ang sumira eh. Kaya itong kaming mga pro-admin, we are now comparing you, the Dutertes, and the true opposition. No? So kumikiling kami ngayon sa opposition kasi the opposition is so silent and they are working with the government to improve the lives of the Philippines, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Hindi rin nila ganong kinokontra ang plataforma ng Marcos administration because you are the one now becoming a fake opposition. Laro-laro lang para hindi makapasok ang opposition, yung totoong opposition. Pero yung laro-laro nyo, naging totoo na po. Iba na po ang tingin sa inyo ng mga tao. Sinira nyo. You make sira-sira of your career and the reputation of yours, lalo na sa career ng anak mong babae kung sakali mang tatakbong pagka-presidente sa 2028. Sabi niya pa, pag nanalo daw pagka-presidente si Tamilmil, kakausapin niya na maging, ibigay daw ang mga lupa. Bakit di mo ginawa yan? Sabi mo rin naman nun, wala kang mga utang na loob sa mga oligarko sa mga mayayaman. Bakit hindi mo na-implement 100% ang agrarian reform? Bakit nga yung pang ginagawa ngayon ni Secretary Estrella at ni BBM? Di ba? Galing. Wala na. Hindi na kami kakapit sa ganyan. Politika lang yan, trapong-trapo lang yan. Di ba? Gabli, oh. Hindi nakatapos ng college. Ikaw, sabi niya pa nung last press ko niya, ikaw na PI ka, hindi sana magkaganito, hindi ka makatikim ng ganito, PI ka, second year lang ang inabot mo. Di ba? Insulto. Tapos sasabihin niya, hindi siya anti-Marcos. Gago. Kakahiya. No? Labas tayo dyan kay Duterte. Kayo, depende nyo kung ano sa palagay ninyo. Anti-Marcos ba siya o hindi? After all those insulting, debasing words, despicable words na sinabi niya sa ating PBBM at sa First Family. Di ba, mga kababayan? Sarap ng kape. Okay, punta tayo dito kay Mr. Senator Robin Padilla, aka Mr. Wonderful Tonight. Kasi wala siyang maisip na gawin yata sa Senado. Kasi wala pa sa plenary, sarado pa sila hanggang 28 pa, may isang linggo pa. Pero meron na naman siyang gustong gawin, siguro para make yourself busy. Para maging worth naman yung 250,000 na sahod mo diyan. Di ba? Ayan po, GMA News Online. Robin Padilla, 6 probe on SMNI suspension. Naku, balik SMNI sila, mga kababayan. Balik SMNI. No?
Senator Robin Hood Padilla is seeking Senate investigation into the possible violation of press freedom. Ayan na naman tayo sa press freedom, mga kababayan. In the continued indefinite suspension of Sunshine Media Network International. On Sunday, Padilla filed Senate Resolution 1000 in which he pushed for a Senate investigation on the matter in aid of legislation. O sige nga, paki-explain nga. Anong in aid of legislation ang magagawa mo in terms of freedom of speech? Diba? Questionin din natin sila. Kasi yung kakampi niyang si Tolentino, anong sinabi niya dun sa Senate Resolution 982 ni Hontiveros urging the Senate to have an investigation of this gentleman's agreement between Digong and China? Anong in aid of legislation ang magagawa mo dyan? Wala namang proper document. Sabi niya, based on the Vienna Convention, all agreements of both parties should be in written form. O, ngayon, tanong natin kay Robby, what kind of aid of legislation ang magagawa mo pagdating sa sinasabi mong press freedom? Press freedom. Ano, mas malayang pananalita laban sa gobyerno without proper facts? Malayang pananalita laban sa mga individual o grupo nang walang basehan? Ganon? Maglalagay ka ng ganong insertion ng iaamin mo yung isang bill o batas about press freedom? Ganon? O gusto mo lang malaman, magpa-etyus epal doon? Kastiguhin yung mga darating na mga papatawag nyong resource person. Di ba? O, yan na naman sila. Ganito. Di pa tapos magsalita yung resource person. Ganito. Magpapag-grandstanding. Di ba? O, ito sabi, the imposition of baseless suspension orders of SMNI not only constitute a denial of due process but also an erosion of press freedom. Ay, ang galing naman pala ni Robin Padilla mag-English. Bakit in English? Di ba dapat Tagalog ito? Kayo naman GMA News, bakit naman ganyan? Can you convert this in Tagalog because I don't intindi ito? Di ba? What do you mean by imposition? Ang galing nun, no? I cannot believe it, RN2 cents. Si Wonderful Tonight nakapag-English ng ganun, mga kababayan. Imposition, Hindi po yung, nakapwesto na ako, I'm in position. Nakapwesto na daw. Imposition. Okay, ito po sabi. It's a noun, The action or process of imposing something on or being imposed. Ibig sabihin, parang yung action na may ipinatupad. Imposition imposing. Another meaning, a thing that is imposed, in particular, an unfair or unwelcome demand or burden. Yung pala, parang nagbigay ka ng desisyon na unfair dun sa grupo. Yun po yung ginawa yata na sinasabi niya ng NTC sa SMNI. Imposition of baseless. Sabi niya suspension order. Ang pagbibigay ng baseless suspension order. Sa palagay nyo kaya? Totoo ba na walang basihan ang NTC, National Telecommunication, kaya nila sinuspindi ang SMNI indefinitely? Wala silang ginawang basis bakit nila sinuspindi indefinite ang SMNI? Kayo ba naniniwala, mga kababayan? Ito pa sabi niya, mga kababayan. Padilla stressed that the right of the people to public information should not be unduly curtailed because access to information on matters of public concern and of general interest can help people in democratic decision-making by giving them a better perspective of vital issues confronting our society. Ito po, sa sinabi niyang to, wala pa ako naintindihan. Honest to goodness, wala ako naintindihan. It's all mumble-jumble to me. Ika nga nila, I'm not it's all German to me.
Di ba? Hindi ko maintindihan eh. Should not be duly curtailed. Oh, hindi daw whatever. Unduly curtailed. Oh, bahala ka dyan, Robin. Tagalogin nyo kasi, GMA News. Baka naman sa Tagalog sinabi ni Robin ito para maintindihan ko. Tayo ko na lang sa inyo. It's all mumble-jumble. Diba? Baseless ang suspension ng SMNI. Kasi walang pinagbasihan. Okay? O, ito pa sabi niya, in his resolution, Padilla noted that Supreme Court, Chavez versus Gonzales 2008, declared that freedom of the press is crucial and so extrinsically woven into the right to free speech and free expressions, that any attempt to restrict it must be met with an examination so critical that only a danger that is clear and present will be allowed to curtail it. Wow. Oh, the question is, okay, you have all this freedom. Freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press, freedom fly away. Fly, birds, pigeon, fly. Diba? Fly eh. I'm free. Pero, meron ka pa ring limit. Diba? Yung ibon na parang tarirat lang, tiririt, hindi makapalipad yan ng 10,000 feet and above. There is always a limit. Freedom is not absolute. Lagi nating sinasabi. So ano, Robin? Bakit kailangan pangdalin sa Senado? Di ba? Alam ko meron na yan pinal na sa korte. Doon na lang sa korte. Sa tamang korte. Sabi nyo nga, di ba, ang Senado ay hindi korte? O, di ba? Ibalik natin yung mga pinagsasabi nyo. Si Quiboloy nga sabi niya, hoy, Intiveros, itigil mo na yan, hindi ka korte. O, bakit si Padilla ngayon gagamitin ng Senado para magkaroon ng in aid of legislation? Makita nyo yung bias nila. Pag sa kanila, okay lang. Pag affected na sila at yung mga kasama nila at kaibigan nila, hindi na pwede. Babatuhan natin ng ganito. Idaan sa tamang korte. Ang Senado at lower house ay hindi korte. O yun, o di ba? O ano na? Ano na? Ha? Sige nga, Robin. Wag na, daan nyo na lang yan sa korte. Gagaling yung magsalita ng idaan sa tamang korte, tapos ikaw magpapasenate hearing dahil dyan sa suspension ng National Telecommunications sa SMNI ninyo na nagpalabas ng fake news. Yung bang fake news at misinformation or disinformation is still part of your freedom of the speech, freedom of expression, and press freedom? Kung ganun naman pala, you still have the responsibility to verify the veracity or the truthfulness of that information para maibigay ninyo sa madla. So you're totally free to disseminate that information in a matter that should be received with truthfulness. Kaso wala eh. Ano sinabi? Nung dalawa nyong bugok na sinasabi nyong broadcaster ninyo, si Eric na rebel always a rebel, si Badoy na Badoy, ano? Diba? Nag-fake news. Tapos nung naimbestigahan sila, there's so much anomaly in their operation. Oh, so ano ang base ng NTC? They are basing to the hearing that was done by the lower house in aid of legislation. Ganon. Diba? They violated the franchise agreement that was given to them. It's only a privilege. It's not even a right. Diba? Ngayon sa Senado silang tumeteng ganyan. Oh. Kasi nga, ang daming mga kampe ni Quiboloy at ni Digong dyan. Mga defenders, they are not working for the interest of the majority of the people, but they are only working for the interest of this freaking Dutertes and Quiboloys. Yun lang yun. Totoo po yan. Magalit sila kung magalit sila, pero yan po talaga ang katotohanan. Hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Oh, kayo maniniwala kayo? Yung gagawin niyang Senate Resolution 1000 niya, in aid of legislation, baseless daw yung suspension
the imposition of baseless suspension of NTC to SMNI. It unduly curtailing the freedom of speech, freedom of expression, and freedom of the press. Anong ililegislate mo? Come on, dude. Diba? O, labas tayo dyan. Alam nyo naman si Robin, wala sigurong magawa yan. Para sabi niya, nagtatrabaho ako. F you. Amunin na lang natin, mag-resign si Robin. Diba? Tapos, meron pa isang ulit papasok. Hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer, ako po isang artista. Pero ibubuwis ko ang aking buhay sa inyo. Gago. Paano pag binuwis mo ang buhay mo sa amin tapos namatay ka? Paano ka na? Senator ka pa man din. Ay, nako. Ewan ko. Trapong-trapo. Di ba? Sige nga, mga kababayan. Di ba trapong-trapo? Oh. Eto na. Kay Dilima. Hulihin natin. Marami akong gustong idagdag kaso baka ma-jumble-jumble din kayo. Baka mapuno kayo ng so much information. Di ba? Oh. Dilima to Duterte. Resign or tell your family to stop its destabilization. Ayun po yung sabi sa headline ng Manila Bulletin. Ayan, si Dilima na yan. Si Junel. I'm out. But I wanna talk na lang. Kasi I have a plano to takbo-takbo sa next election. Maingay na maingay po ngayon si D5, no? Kala mo naman makakaisa kayo sa amin, no? Ayan. Ayun ang sabi niya, ha? Namamangka sa dalawang ilog. Hoy, Dilima, sinabi ko na to sa mga previous vlog ko. Nang hihiram ka naman ng aking term, Salawahan pala to. Ito pala dapat nasa sinasabihang salawahan, itong si Tamilmil, no? Nasabihan yung salawahan si Ninang Lisa, Ito pa lang si Tamilmil ang salawahan. Tingnan mo, hindi lang ako nagsabi niyang namamangka sa dalawang ilog, pati si Dilimaw. Oh, 'di ba? Salawahan. This was how former Senator Leila De Lima described VP Sara Tamilmil Duterte, whom she advised on Saturday to either resign as DepEd Secretary and join her own family in criticizing President Marcos, or condemn anti-administration rallies if she wants to remain in the Marcos cabinet. Kaya nga, sabi ko sa inyo, namamangka sa dalawang ilog. She doesn't know where to go. But she wants to have it all. Sabi nga nung isang representative ng 3rd District ng Manila, you cannot have best of both worlds. Hindi pwede. Even na yung mga privilege, they cannot have the best of both worlds. Because if they have it, they cannot sustain it. Mamaya, ma-depress sila. Ayun. Ang labas nila, pagkain ng mga bulati. Ha? Quote, she is having her cake and eating it too. Namamangka sa dalawang ilog. There had been calls for Duterte to resign from her position as DepEd Secretary after First Lady Lisa Marcos criticized her for her recent actions. Her loyalties are very clear. They remain with her family who have called President BBM names and called for his ouster. Correct. Tama po. My point po. Yung pong sinasabi dito ni Dilimaw is the same sentiments na sinasabi ng mga Marcos supporters or even the Marcos loyalists. Totoo po yan. Or even not the Marcos supporters or loyalists but the pro-admin. O even mga dilaws na. Diba? She added that the Vice President should resign or ask her family members to stop their destabilization. Yan. Yan po. Diba? Nakakaya po. Yung sinasabi namang crossing the line ni Ninang Lisa, anong sabi dyan ni Dilimaw? Dilima said that for the elder Duterte, there is no such thing as crossing the line. Wala namang line-line kay Duterte. A man who does not see anything wrong in killing people has no line to cross. Anything goes dyan kay Duterte. Correct. Tama. No? Tapos magbabacktrack, magsisinungaling. So, tama ako. Prime Minister ni Baal. Kasi yan ang tatay ni Digong, originally. A liar from the very beginning. Oh, di ba? If there is any line for Duterte,
bis-a-bis BBM. Oh, ayo, ano ibig sabihin ng bis-a-bis? Ano daw yung bis-a-bis? Ha? Baka naman biz. Yung tunog ng ano, yung tunog ng bubuyog, biz. Bis-a-bis. Ha? Face to face. Ayan. French word daw po yung bis-a-bis. Oh, kasi man tong ano naman na to, tong mga balita ang dami niyong flowery words. Oh, ulitin natin. If there's any line for Duterte, face-to-face BBM, he has crossed it a long time ago the moment he told the Armed Forces of the Philippines the Commander-in-Chief is an addict. Oh. Asked whether the Vice President should continue to attend rallies such as the one in Davao, De Lima said, she has a choice. Join the rallies but resign. Or don't resign but condemn the rallies and tell her family to stop. Correct. O kayo mga kababayan, ano ang sentimiento nyo? Diba? Or, hindi sinabi ni De Lima na end. Mamili ka. You stay as secretary and condemn the rallies and tell your family to stop destabilization or even your followers and supporters, or resign and continue to be a new breed of opposition. Bakit ko sinasabing new breed of opposition, mga kababayan? Ito po kasi. Ha? Oh. Kasi sinabi ni De Lima ito about the Duterte opposition. Ha? When asked if the Dutertes are now the opposition, no. They are bogus opposition. Kami ang tunay na opposition. Kami yung minority opposition. Kami yung LP tsaka yung iba pang mga grupo. Kaya lang, the reality is na dismantle yung numero namin dahil nga sa political turncoatism. So yung naiwan lang yung tunay na nininiwala. So what the party really represent? O ano bang nire-represent ninyo? Di yung sarili nyo lang partido. Di sana, alam nyo, kayong mga dilaw, yung mga totoong opposition, matatalino kayo Aral kayo. Oo, gaganda ng school na pinuntahan nyo, prestigious school, mga top 3 schools, di ba? And then you went to abroad to study more. But the problem is, you become so fascinated with your own selfish ambition, no? Pati yung grupo ninyo, you forgot how to manage the country. Because you have been blinded by the opposition, yung grupo ninyo. Mas minahal ninyo yung grupo ninyo, yung interest lang ng grupo ninyo. Sa simula, maganda siguro hangarin nyo tuwing campaign Ganito, gagawin natin ganito, pero after that, wala na. Para lang kay si Robin. Di ba ang hirap palang mangako na hindi pala maaring matupad dahil pag-aawayan pa sa plenary ng both Congress? Parang si Cayetano, yung 10K niya, kaya nga biba, boy, 10K, ano nangyari? Wala. Akala ng mga tao, pag nangako, sinabi sa campaign, magagawa ka agad. Hindi. Ang di nila naintindihan, kailangan pang i-propose yan sa plenary. And be voted by the majority. Di ba? Oh. Kaya kung may mga ganyang kandidato, mga ngako, ganito gagawin ko, mamaniwala dyan. Hindi mangyayari yan. Hindi yan po may magic wand o isang flickered lang ng inyong daliri, naganap na. Oh. Sabi ni De Lima, naliwanawala kasi nga of their only selfish ambition, self-interest, their narcissistic attitude. Oh. We would rather be seen as independent opposition, independent dun sa dalawa na nag-aaway na kampo, Marcos and Duterte. At ang pag-engage namin sa political discourse ay issue-based. Kung ano yung issue at wala kaming pakialam kung sino mang tatamaan dyan. Dahil lang sa self-interest and self-preservation yung pagiging opposition nila. O ganun din naman kayo Diba? Pero yun nga lang kayo, medyo mas angat ng konti sa mga despicable supporter ni Duterte. Kasi yung mga yun, mga walang utak. Kayo, di aral kayo Yun nga lang, you forgot the essence of what you have, kung ano man yung essence ng pinaglalaban ninyo, yung gusto nyong gawin sa bansa. Kasi, during those years of you're in the administration, what have you done? Diba? Lalong naghirap ang mga Pilipino. Walang improvements in any forms. Kaya nagsawa ang tao sa inyo. Even though magagaling kayo, dami nyong diploma, mga honorary degrees, mga lawyer kayo, no? Seasoned politician kayo. Pero what have you done? Diba? Infrastructure, wala. Digital infrastructure, wala. Agriculture, wala. Transportation, wala. Diba? Lalong bumagsak No, saan yung talino ninyo? Nasaan yung galing ninyo na sinasabing graduate kayo ng ganitong mga prestigious school sa ibang bansa? Wala. You just plundered and you just plundered yourself
and the country. Ninakawan nyo rin ang sarili nyo. Bakit? Kasi hindi kayo nagpakita ng magandang ehemplo. Wala kayong nagawa. Ikaw, Dilima, ano nagawa mo? Di ba? Nagpakain ka rin sa sistema. Kaya wag kami, ha? Wag nyo kaming ululuin. Ay, nako mga kababayan. No, ayan po, kayo po, ano po inyong masasabi, no? Tatlo yan. Apat, actually, 3.5. Kasi hindi natin naman binirat si Tamilmil. Pero, Tamilmil pa rin. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.